Good day mga kangkol. Welcome back na naman sa ating YouTube channel Phoenix PCP Airgun Philippines. So ngayon mag-assemble tayo ng isang unit Python receiver. Yan yung Python receiver natin mga kangkols. So ang sukat ito mga kangkols is yan, 7 inches yung ating receiver kasama ang kanyang swing. Tapos pag kasama yung swing sa 6 inches, yan yung Python natin, powered by Phoenix Airgun. So meron tayong nabuo nito sa dati natin na in-upload Python receiver, itong design na mayroon siyang safe trigger lock. Tapos binago natin yung design para medyo budget meal. Yan. Dati kasi medyo may kamahalan yung labas natin na unang Python receiver. Tapos yung adjustable power pa nasa loob pa, hindi pa dito open. Dito, kaya binago natin para mas madaling ma-adjust, nandito na sa labas. Ayan. Tapos mas pinaliit natin. Dati kasi nasa 8 inches kasama yung swing. Ngayon mas pinaliit natin. Ayan. So ganun pa din, meron siyang safe trigger lock mga kangkols. Yan, kalabit yan pag nakababa yan. Ayan. Tapos pag nakalock, yan, hindi mo na makalabit yan mga kangkols. Nakalock yan para for safety. Yung kagandaan nito is full CNC made ang ating receiver. Yan, lahat ng receiver natin nalabas ngayon is puro CNC made. Tapos ang kanyang internals, puro mga stainless yan. Yan, meron yan safe trigger lock. Tapos unlock mo lang, saka mo magagamit. Yung ibang receiver natin wala siyang safe trigger lock. Halimbawa, kung naglalagay ka ng billet, activate ka ng hammer. Kung gusto mo ng safety, i-activate mo lang yung kanyang hammer. Ganyan. Tapos kapag may ibon, saka mo ulit ikasa. Yan. O-ring type din siya, kanyang kupa. Tapos meron siyang barrel stopper. Ito yung kanyang adjustan ng kanyang power. So tanggalin mo natin to kanyang trigger assembly. Unlike sa Cobalt din natin, ito 6 yung screw dito, mas mabilis lang tanggalin. Ito yung Cobalt. Yung mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng ating mga channel mga kangkos, please subscribe na lang. Paki-click nyo po yung notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas natin. Tapos huwag na kayo mag-comment ng how much mga kangkos. Yan ang ating ganyan lang. Tapos ang kayang adjustan ng power. Yan, meron siyang lock dito, lock screw. Try natin luwagan mga kangkos. Tapos kapag mag-adjust ka, luwagan mo na itong kayang lock allen screw dito sa gilid. Yan mga kaangkos, luwagan mo muna. So wag na kayo maghamat sa comment mga kaangkos. Diretso na lang guys sa description natin. Description below, nandun yung link ng Lazada, Shopee, Facebook account natin. Nandun lahat. Kasi hindi din tayo nagre-reply sa mga comment kasi napaka-stricto ng YouTube, lalo na sa Facebook. Nababan yung mga account natin. Sana maintindihan yung mga kangkos. Yan, adjustan ng power. Kapag gusto mong lakasan, higpitan mo. Tandaan nyo lang, pag higpit is clockwise. Pag luwag, anti-clockwise. Clockwise, ikot ang orasan, higpit. Pag luwag, anti-clockwise. Baliktad naman. Yan yung tandaan palagi kapag sa mga trading.
Yan, pag ipitan mo yan, naiipit yung spring, kaya tumitigas yung hammer. Kaya lumalakas yung kanyang palo, mga ka-uncles. Siya mga ka-uncles, tinanggal kasi natin yung receiver, kaya pagkalabit natin, itong kanyang push rod natanggal sa sa set niya. Kasi pag walang receiver, ito diretso yan. Kaya natin, tanggalin muna natin ito, balik natin sa setting. So, baka kasi mangyari sa inyo yan. Ito kasi, itong push rod niya natanggal. Kasi, wala yung, wala yung receiver. Kaya pag kalabit mo, diretso siya dyan, natanggal siya. Yan din yung pag-ingatan nyo mga ka-uncles. Kapag nagbabaklas kayo nito, at least alam nyo na anong nangyari. Yan. So yung set screw nya sa dito is 4. Tapos meron siyang ito, push rod. Ano muna natin, gitna. Yung push rod, dapat kasi dito nakaset yung push rod mo sa hammer. Kaya kung nakatanggal yan, tapos pinaglaruan nyo, at least alam nyo na kung paano gagawin. Yan, dapat nakasentro sa gitna. Yan, kapag gusto mong lakasan, ito, ipitan mo lang yan. Yan. So nakaset na siya. Dito sa pagtanggal ng swing mga ka-uncles, yan, itong swing lock, yan, may butas yan sa lalim. Ikutin nyo, tapos itapat nyo sa may allen wrench sa kaluwagan mo. Ayan, pagka maluwag na, ito maluwag lang naman yan, pwede na itong natatanggal na to. Ayan, naipit yung tanggalin na natin itong allen screw para matanggal yan. So yan yung transfer port natin mga ka-uncles ng ating ng ating Python. Pati din sa ating mga Phoenix receiver, ganito na din yung kanyang butas. So yan mga ka-uncles, pagtanggal, di kaya by script, tapos ipitin mo ng liha or sandpaper para di siya masyado magaskasan. So pagtanggal to, meron tayong special tool dito. Yan, ito yung special tool para sa ating Python. Ito yung mga receiver ngayon na inalabas. So yan yung ating valve assembly ng ating Python. Pati din sa ating mga Phoenix receiver. Ganito na din siya. So, pakita natin dito. Kayang spring. Yan yung ating valve assembly, acetal valve. Yung iba, naglalagay sila ng o-ring dito maliit. Dito. Nilagyan lang o-ring dyan maliit. Para yung o-ring dito nakalagay dyan sa loob. Lalagyan nila. So, yung stainless din to. Kaya ang kagandahan ng isang Phoenix receiver, stainless ang lahat ng internals. So ibalik na natin ang ating valve assembly.
Tapos pagbalik, higpitan nyo lang ulit. Kasi may lumuwag. Kasi pag lumuwag yan, pag lumuwag to dito, atas sa atras, tapos nagbabago yung tension ng spring. So nagbabago rin yung power mo. Kaya maganda kung higpitan mo. Ayan. So nandito yung hangin, bago mapalo, pag bubukas, yan, lalabas yung hangin dito, papunta sa barrel mo. So ibalik na natin. Ipakita natin kung gaano kalalim ang plenum ng isang python. So dalawa yung plenum niya. Dito, haba yan, hanggang dyan, saka dyan. Ayan, malalim yan mga kaangkols. Ayan. Malalim ng ating receiver. Malalim ang kanyang plenum. Yan. Buyan. Tapos dito pa. Yan, malalim dyan yan mga kaangkos. Malalim. Python o receiver. Yan, may Phoenix Airgun. Kasi balik na natin. Ang ganda kung meron tayong oil. Ang padulot ko ng oil. So, balik na natin ang ating valve assembly. So, yan mga ka-angkles. So, ibalik na natin ang kanyang swing. Lagyan natin ng ano yan. Silicone oil. Balik na kayang swing mga kaangkos. Ang lambot. Tapos ito. So mga kaangkos, nabalik na natin ang kanyang swing. Tapos ngayon, ikabit natin ang regulator. So ito mga ka-angkors, ito yung bagong regulator natin. Medyo may kamahalan nga lang. Kasi ito meron siyang knockdown. Knockdown regulator. Kasi yung tangke mo, pwede mo siyang tanggalin. Kahit may hangin pa yan, pwede mo tanggalin tapos palitan mo ng hangin. Kapag nabusan ka ng hangin mo, tapos palitan mo isang tangke, merong hangin. Yan, meron yung knockdown ito. Meron yung valve yan sa loob. Kapag tanggalin mo, nagsasarado siya. So ipakita natin ang loob ng isang knockdown regulator. So meron tayong available nito mga ka-angkles. Konti na lang yung stock natin. So pag gusto nyo gumamit nito, medyo may kamahalan, mas mahal pa siya sa Taiwan regulator. Pakita natin ang kanyang disc. So meron pa tayong mga parating nito. Medyo iba yung design. Pero halos same function na siya. Kahit yung airgun mo, meron pa siyang hangin, pwede siyang natatanggal. Pwede mo rin ikabit na mayroon siyang hangin. Yan yung mga disc niya. Yan yung mga disc niya. Yung parating natin na knockdown regulator, black disc yung pinapakabit natin. So yan, kita nyo na mga ka-angkles ang isang regulator. Same lang siya ng function dito. Yung pinagkaiba lang,
yung dito sa kabila. Kasi dito kasi detachable siya, pwede siyang ditanggal kahit may hangin pa yung ano mo, unit. So ito sa natin maya para makita nyo yung function. Kabit natin ito, kabit sa ano, sa tangke. Ito hindi kasama sa binayaran ni sir. Ito yung kakabit natin kasi yung request niya Taiwan regulator. Ito yung kakabit natin. Ang gandahan kasi nito, tanggal siya. Tapos ito, tanggalin mo ito. Ito ang isang tangke, pwede mong kargahan. So yung ano natin, adjustable. Ito, lagyan mo ng adapter dyan. Meron tayong adapter niyan. Kakabit dyan. Hindi kaya isang ganito, ikakabit mo dyan. Kargahan mo ng hangin. Tapos tanggalin mo. Pwede mo ikabit sa tangke. Ito ikabit na natin ang ating ating regulator. Kabit na natin to. Ang ating knockdown regulator. Yan, kabit natin to. Ting tangke. Yan. Tapos kargahan natin. Sa mga ano pala, sa mga nagdi-DIY ng kanyang PCP airgun, kapag halimbawa wala kayong wala kayong PCP compressor o di kaya scuba tank, maganda kung meron kayong ganito valve nito. Kasi kung meron kang ganito, isang tangke tapos regulator, pwede mo itong kargahan ng direkta sa pot pump. Tapos kapag meron na siyang laman, pwede mo siyang gawing pang set sa sa receiver para mas madali mo siyang iligtas. Kasi kung diretso mo ikabit tong pot pump po dito, tapos kargahan mo, halimbawa kung may leak siya, mahirapan ka magkarga, matagalan ka bago ma-set mo yung valve assembly. Di kaya kahit may isang tao ito naghihila, yung isa nagkakarga, hindi natin maiwasan kung may mga leak, mahirapan ka mag-leak test or magkarga. Kasi kung meron siyang leak, unlike kung ganito, may hangin yung tangke natin, tapos buksan mo biglaan, magsiset na yung valve assembly mo, saka mo tapos pag leak test mo, doon makikita mo agad yung kung meron siyang leak, hindi ka mahirapan. So ikabit natin ang kanyang gauge. Hantight lang mga kangkol, huwag masyadong higpitan. Saka mo na lang higpitan kapag meron siyang leak. Yan kagandaan nito. Ito yung power bank. Kasi pag mag-maintenance ka ng PCP mo in the future, magagamit mo din to. Kung gusto mo mag-resealer kahit wala kang PCP compressor, kung meron kang ganito, mas madali kang makapag leak test ng iyong receiver. So test natin, sirado natin ang kanyang lead valve. Tapos yan mga kakos, yung karga natin dito is 2,000. Karga natin.
Yan, tapos nakarga yung hangin, nagsisit na yung valve. Release natin. Release yung hangin. Yun. So ito, kapag ganyan na siya, nag-set na yung valve, pwede mo na siyang iligtas. Pag maligtas mo na, pwede mo nang gamitan ng pot valve diretso dito. Yan ang kagandahan ng ating maintenance valve. So meron tayong ganito, naubusan tayo ng stock. Iwan ko kung may sa Shopee, Lazada, medyo may kamahalan. Sa atin mas mura ito, mga ka-angkles. Meron tayong ongoing na to, pinapagawa sa CNC. Yan mga ka-angkles, ating receiver, i-test natin. Mga ka-angkles, kagandahan ng meron kang knockdown regulator. Yan, natatanggal mo yung tangke mo kahit may hangin. Ito may hangin to mga ka-angkles. Tapos kapag magpalit ka ng tangke, may hangin, balik mo lang ulit. Lagyan natin to oil para hindi sabit sa o-ring. So dito sa loob yan, meron yung groove sa loob, ay groove para lagay ng o-ring. Tapos pag ibalik mo lang, yan, pasok mo lang ulit yung mo. Yan, wala yung hangin. Or kahit may ganito ka na may hangin, pwede mo ring gawin tong pangligtas sa receiver. Yan kaganda ng ating regulator, knockdown regulator mga ka-angkles. Mga ka-angkles, kinargahan natin ng hangin. Ayan, hanggang 2,000. Tapos check natin ang kanyang output is 1,800. Yung kagandahan ng isang regulator with knockdown, kahit may hangin yan, pwede mong tanggalin itong tangke. Tapos papalitan mo para hindi ka na magdadala ng pump. Yan, tanggalin natin. I-try natin mga ka-angkles. So meron yung release port dyan. Yan. So natatanggal mo yung tangke mo kahit may hangin pa yan. Ito may hangin to mga ka-angkles. Tapos kung meron ka pa isang ganito, kabit mo dyan, tapos kargaan mo ng hangin yung isang tangke mo. Tapos maghunting ka, dala-dala mo yung isang tangke mo. Tapos pwede ka rin magpalit ng mas malaking tangke. Yan, para hindi ka na magdadala ng pump. Kaya kapag hunting ka, hindi mo na bulky kasi yung pump yan. Bulky yan kapag dala-dala mo pa yan. Maganda kung meron ka ng extra tank mga ka-angkles. Hindi kaya pag wala kang ganyan na knockdown regulator, ito meron kang ganito, extra ganito para magkarga ka ng hangin sa air gun. So ibalik natin. So bago ibalik, tingnan mo muna, baka maya may dumi na kumalang. Check mo natin, kaya may o-ring kasi yan. So kung may dumi kumalang dyan sa o-ring na yan, maglilik siya. So ibalik natin. So walang hangin yan, yan mga ka-angkles. Meron pala kasi non-return naman yung regulator. Pero yung hangin yung receiver, pag dito wala sa tangke. So yan na natin. Balik natin yung tangke mga ka-angkles. So available yan, naubusan lang tayo ng stock. Available yan by isang buwan simula ngayon. Naparting tayong stock. Ayan. Ayan, meron nang ulit hangin yung mga ka-angkles. Yan ang kagandaan ng regulator, knockdown regulator. So ibalik na natin. Ganda siguro kung ikabit natin yung barrel.
So balik natin yung barrel natin mga kaangkots. Ay balik ikabit. Yan, salpak. Pagkasalpak, higpit. So malalaki yung kanyang set screw. So shout out sa iyo, may-ari nito is ano siya, nag-down siya ng kalahati. Kalimutan kong pangalan nun. Check natin. Check natin yung ano, may-ari nito. Ito is from Talisay, Cebu. Shout out sa iyo, Sir Harkit. Hindi ko pa natanong yung apelyido niya. Baka siguro dami name lang para iwas siguro huli sa misis. Siguro magkamalaman ang misis niya na paggawa siya nito, medyo may kamahalan, baka maya ano pa, mag-away pa sila, kaya siguro pinahid niya lang yung pangalan niya. So shout out pa rin sa mga ano dyan, mga subscriber natin kahit nagtatago sa asawa. Yung iba nga ano, pinapasabi na ano daw, nanalo na sila sa ano, sa raffle. Hindi sila bumili kasi kung malaman ng asawa nila yung price, yun baka mag-away pa sila. Hindi, kaya hindi na makauwi ng bahay. So shout out sa iyo, Sir Harkit from Talisay, Cebu. Ito yung unit mo with AC barrel. Ano ba yung ibang parts na pinakabit niya? Ito. So wala na yung sleeve, silencer. Tapos ibalik na natin yung kanyang trigger assembly. Nga pala, di kasya. Sabit yung ano, itong screw, yung lock screw. Yan, kagandahan ng unit natin, mga Phoenix receiver, is meron siyang barrel stopper. Pag yan, hindi mo na masasagad yan. Kaya yung ano mo, yung transfer port mo sintro, unlike kung walang stopper yan, pag gaganyan, minsan tatabingi hindi sintro, nagbabago yung ano mo, power, kaya nagbabago yung panama mo. Sabit natin ang kanyang buffer tube. So yung bagong labas natin is naka M29 na. Dinisregard natin yung ano, M30 kasi yung iba maluwag yung buffer tube, hindi ayaw nila mga folding mechanism. Sinadya natin dati yon kasi meron din naman nagre-request na kasi sa sa folding mechanism. So kung gusto mo ang folding mechanism, tanggalin mo yung ano, putulin mo yung thread, tapos direct mo kabit dito, naka-screw siya. Kasi para hindi siya masyadong mahaba. Pangit din kasi tingnan kung masyadong mahaba yung ano, folding mechanism. Saka natin higpitan, kabit mo natin itong kanyang ano, buttstock, L-type buttstock mga kaangkots. Pumasok nito, ayun. Tapos i-sintro natin. Kasya. L-type buttstock mga kaangkots. Tapos ikabit natin ang kanyang grip.
gamit natin grip ito. CEE grip. Yung fit sa isang Python. Meron naman yan, marami online. Nabusan tayo ng stock nito. Kaya yung labas natin ay medyo mahal. Kasi nabusan tayo ng stock. Bumibili lang din tayo online. Meron tayong parating nito, mas mura. Nabusan tayo ng stock. Labas natin. So ayan yung unit mo sir. Sir Harkit Tabasa parang Talisay Cebu with knockdown regulator. Tapos 0.36 liters all-safe carbon fiber tank. Tapos barrel niya is easy barrel choke type 12 grooves, 24 inches. Yan ating with L-type buttstock. Yan yung unit mo sir, nabuo na siya. So for testing ng power tuning, tapos accuracy test. Yan kagandahan, meron siyang safe trigger lock. Yan, nakalock siya, hindi mo yan makalabit. Yan, ayan. So nakalock siya mga ka-uncles. Meron siyang safe trigger lock. Picatinny railings, tapos upper railings, tapos Picatinny din yung under railings. So ikabit natin yung scope mga ka-uncles. Kaya ganda ng unit mo sir. Uncles, test natin ang power ng ating Python by Phoenix Airgun. Adjustable power with safe trigger lock. Yung uncles, nakalock. Nakalock yan, safe trigger lock. 24 inches barrel, AC barrel choke type barrel. Test natin ang kanyang power. EPS. Using Astro pellet. Yan, naka-chamber na din siya sa local pellet mga uncles. First shot, test fire. Ito kung malinaw. So 1024. Masyado mataas, 1024. Ulitin natin. Natin. Halo yung pellet natin. Meron siyang, so ulitin natin. Astro at Meteor naghalo. 1,005. Ito yung pellet natin. Halo-halo Meteor, Astro. Tapos yung iba pinagamitan natin, pinagtestingan natin ng barrel. So ang mangyari pala, so ito yung mga pinagtestingan natin na pellet, pinasok natin sa barrel. So ito yung magiging resulta. Kapag yung barrel mo may groove yan, paikot yan, tapos pag tumatakbo siya sa barrel mo, habang tumatakbo mo, ikot siya. So, try natin ito, pinagamitan na. Try natin ibang pellet. Yan. So nagkahalo yung pellet natin. So i-test natin maya. I-tune natin mga 930. Bawasin natin to. Luwagan natin. Tapos test natin. Gamit tayo ng hindi assorted pellet. Tapos binawasan na natin ng kanyang power. Tapos i-test natin sa GSB. GSB, binawasan natin ng power. Tapos i-tune natin ng mga 900 plus lang. Mataas yung power run.
mataas ang GSB. Bawasan pa natin. Of course, nabawasan natin ang kanyang power. So 960, 965. Test natin ulit. Yun. Yan mga angkos, kapitan natin yung scope, tapos accuracy test natin. Sir, Tabasa from Talisay, Cebu City. Ay, yung unit mo, hindi kasama yung scope sa Inavilla. Kinabitan natin ng free na carbon fiber, sinkable tube. Maganda sana kung carbon fiber na tube, mas bugi siya tingnan. With knockdown regulator. Yan yung unit. Safe trigger lock. L-type patstock. Kaya ganda. So, tune natin kung gaano ka-accurate ang isang AC barrel. Unit po sir, Harket Tabasa from Talisay, Cebu. I-accuracy test natin. Na-tune natin ng 950 FPS ang kanyang muzzle velocity using GSB Diabolo pellet caliber 22. Ito, 15.89 grains. So, i-test natin ang kanyang groupings ito sa mga dahon kung gaano siya ka-tight ang kanyang groupings. Tapos, ito nasa 20 meters. Tapos yung isa, yun, nasa poste ng ano. Yan, hit natin yung mga target na yan. Yang nasa gitna na stainless na bakal. So, i-test muna natin ang kanyang accuracy, ang kanyang groupings, kung gaano siya ka-accurate. Ganda ng unit, Python, tapos malakas pa. So, pwede siya pang slug, gamitin pang slug mga kangkos ang ating Python receiver. Yan. Test natin ang kanyang accuracy, kung gaano ka-tight ang kanyang groupings. So, gawa tayo ng unang butas. Yan, yung pinakadulong dahon. Yan yung first target, first shot tayo. So, first shot. Yan, first shot. Second shot. Yan pa rin. Dikit lang. Ay, ganda ng groupings. Hindi pa tayo nakagato mga kaangkos kaya medyo magalaw. Yan, dikit-dikit lang siya. Mga kaangkos, kayang groupings. Medyo magalaw pa ang ating lamesa. Mga kaangkos, kayang groupings. So, test naman natin doon sa sa isa. Malayo yun. Tingnan natin kung kita ba dito. Sa likod pa, sa palayan pa. Kaya natin i-hit. Yun, nasa 70 meters. Ito yung range finder, 70 meters. Yung sa gitna na yan, bakal yan. Yung pinakababa na yan is sprayer. Pinakauna yung lata ng Rexona spray. Hirap yan. Control ng ating stand. So, try natin i-hit. So, yung baka na yan malayo naman.
Hindi naman na hindi naman siya straight down ng ating target. So try natin hit yung bakal. Yan nasa gitna na object. Try natin patamaan. Kaya lambot na natin ang camera. Hit. Next. Maliit yan. Yung sukat niya is 1 inch. 1 inch by 3. Yung baka na yan, stainless. 1 inch by 3 yung haba. Kasi maganda yung groupings ng barrel mo. Maganda tumama yan. Pang long range. Hit. Ayan na tumama mga ka-angkors. Yung pinakataas naman baka matamaan natin yung mga wire. Pinakamataas na target, pinakataas yung itim. Hit, butas. Butas mga angkos. Hit. Ayan na, tumama. Hit pa lagi. Ganda pala yung groupage niya kahit malayo yun. 70 meters. Hit. Kaya ganda. Yan mga ka-angkors ang ating target. Halos di naabot ang ating camera. So yan, all goods na yan sir. From Talisay, Cebu. Python receiver, 7 inches receiver with 24-inch barrel, knockdown regulator. So pwede siyang ditanggal yung pwede itong ditanggal ng ating tangke. Yan, all goods with adjustable buttstock. Yan, adjustable yung kanyang haba. Kaya ganda tumama, easy barrel, napaka-accurate. Ganda pa lalo pag trigger happy ka, ma-enjoy mo talaga yung unit mo. Yan, kaya ganda tumama talaga. So all goods mga sir. See you in the next video.